Kumalabog ang dibdib ni Lynn nang marinig niya ang tunog ng pagkabasag. Isang matinis na ingay na bumasag sa masayang tugtog ng piano. Sa isang iglap, tumigil ang mundo. Ang ingay ng tawanan, ang kalansing ng mga kubyertos, at ang bulungan ng mga mayayaman. Lahat ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Nakatayo si Lynn sa gitna ng malawak na ballroom. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang nakatingin sa sahig. Sa paanan niya ay ang pira-pirasong kristal ng mamahaling wine glass. At mas malala pa, ang pulang alak na dahan-dahang kumakalat sa puting-puting suit ng lalaking nakatayo sa harap niya. Parang dugo sa ibabaw ng nyebe. Raul, bulong ni Lynn sa sarili, hindi dahil sa takot sa lalaki, kundi dahil sa mensaheng kakatanggap lang niya sa kanyang cellphone na nasa bulsa ng kanyang apron. Kailangan na niyang maoperahan ngayong gabi. Ubus na ang oras, Lynn. Ang mga salitang yon mula sa doktor ay paulit-ulit na umaaling-aungaw sa utak niya kanina pa. Kaya hindi niya napansin ang pagliko ng lalaki. Kaya nawala siya sa sarili. Ngayon, ang tanging pag-asa niyang mailigtas ang kapatid niya ay tila naglaho kasabay ng pagtapon ng alak na yon. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ang lalaki. Si Diego Calderon, ang panganay ng pamilyang nagmamay-ari ng mansyon na ito. Ang lalaking kilala ng lahat bilang prinsipe ng Maynila. Pero sa mga mata ni Lynn ngayon, mukha siyang demonyong nagtitimpi ng galit. Hindi sumigaw si Diego. Mas nakakatakot ang katahimikan niya. Tiningnan niya ang mantsa sa kanyang damit. Tapos ay tumingin kay Lynn na parang isang basurang nakaharang sa daan. Alam mo ba, panimula ni Diego, ang boses ay mababa, pero puno ng diin. Kung magkano ang halaga ng suit na ito? Napalunok si Lynn. Sorry po, Sir Diego. Hindi ko po sinasadya. Papalitan ko po. Tumawa ng mahina si Diego. Isang tawang walang bahid ng saya. Papalitan? Ikaw? Tiningnan niya si Lynn mula ulo hanggang paa. Ang tingin niya ay nanunuot, na parang tinatanggalan si Lynn ng karapatang maging tao. Ang sweldo mo sa loob ng 5 taon ay hindi sapat para bayaran ang butones pa lang ng suit na ito. Nagtawanan ng ilang bisita sa paligid. Ang tunog ng kanilang halakhak ay parang mga karayom na tumutusok sa balat ni Lynn. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang umiyak, pero naisip niya si Raul, ang kapatid niyang nakahiga sa ospital, naghihintay, umaasa. Hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho. Hindi ngayon. Gagawin ko po ang lahat, sir. Mabilis na sabi ni Lynn. Yumuko siya ng bahagya. Kahit ano po. Huwag niyo lang po akong tanggalin. Nagbago ang ekspresyon ni Diego. May dumaang kislap sa mga mata niya na hindi nagustuhan ni Lynn. Isang mapaglarong ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Lumingon si Diego sa paligid. Nakita niya ang mga kandilang nakasindi sa bawat mesa bilang dekorasyon. Kahit ano? Tanong niya. Lumapit siya sa isang mesa at kumuha ng 3 malalaking baso na may nakasinding kandila sa loob. Bumalik siya sa harap ni Lynn. Pananggo sa ilaw, sabi ni Diego. Sabi ni nanay, ang mga katulong na galing sa probinsya niyo ay magaling sumayaw. Inabot niya ang mga kandila kay Lynn. Ang init ng apoy ay nararamdaman na ni Lynn sa kanyang mukha. Sayawin mo ang pandango sa ilaw gamit ang 3 kandilang ito. Utos ni Diego. Iikot mo ang buong ballroom. Kapag nagawa mo nang hindi namamatay ang apoy at hindi nahuhulog ang baso, kalimutan na natin ang suit ko. Babayaran pa kita ng extra. Napasinghap ang mga tao. Ito ay hindi lang basta sayaw. Ito ay isang pagpapahirap. Pero, dagdag ni Diego, at humakbang siya palapit kay Lynn hanggang sa halos magdikit ang mga mukha nila. Kapag nabasag mo kahit isa, o kapag namatay ang kahit isang apoy, tinuro niya ang kanyang makintab na sapatos na may kaunting talsik ng alak. Luluhod ka at hahalikan mo ang sapatos ko sa harap ng lahat ng taong ito bilang paghingi ng tawad. Namutla si Lynn.
Ang hiya ay gumapang mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang lalamunan. Ito ay pambabastos. Ito ay pagyurak sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa paligid. Wala man lang nagtangkang tumulong. Ang iba ay naglalabas pa ng kanilang mga cellphone para videohan ang mangyayari. Si Isabel Montenegro, na nakakapit sa braso ng isang kaibigan, ay nakangisi habang hinihintay ang kanyang pagkabigo. Ang imahe ni Raul ay muling pumasok sa isip niya. Ate, gusto ko pang mabuhay. Huminga ng malalim si Lynn. Kinuha niya ang mga kandila mula kay Diego. Ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin. Pero ang kanyang mga mata ay nagbago. Nawala ang takot. Napalitan ito ng apoy. Sige po, sir, sabi ni Lynn. Ang boses niya ay matatag na. Inilagay niya ang isang baso sa kanyang ulo. Ang dalawa naman ay hawak niya sa magkabilang palad. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng isang saglit. Ma, tulungan niyo ako. Naalala niya ang amoy ng dagat sa probinsya. Ang tawa ng kanyang ina habang tinuturuan siya sa dalampasigan. Lynn, anak, ang balanse ay wala sa isip. Ang balanse ay nasa puso. Huwag mong labanan ng apoy. Sumabay ka sa indayog nito. Pagdilat ni Lynn, wala na siya sa ballroom ng mga kalderon. Siya ay nasa entablado ng kanyang sariling mundo. Nagsimula siyang gumalaw. Sa una, mabagal. Isang hakbang, isang ikot ng kamay. Ang liwanag ng kandila ay sumasayaw kasabay ng paggalaw ng kanyang balikat. Unti-unting tumahimik ang buong kwarto. Ang mga cellphone na nakataas para kumuha ng video ng kanyang kahihiyan ay nanatiling nakataas. Pero ngayon ay para sa pagkamangha. Si Lynn ay hindi lang basta naglalakad. Siya ay lumulutang. Ang kanyang mga paa ay dumadausdos sa makinis na sahig ng may gaan na parang hangin. Ang kanyang mga braso ay umiikot na parang mga sanga ng kawayan na humahampas sa hangin. Pero ang mga kandila sa kanyang palad ay nanatiling tuwid. Ang kandila sa kanyang ulo ay hindi man lang gumalaw. Para itong nakadikit sa kanya. Umikot siya. Mabilis. Mas mabilis. Ang apoy ay naging mga guhit ng liwanag sa dilim. Hindi na ito sayaw ng isang katulong. Ito ay sayaw ng isang reyna. Si Diego, na kanina ay nakangisi ng may pagkutya, ay dahan-dahang nawalan ng ngiti. Nakatitig lang siya kay Lynn. May kung ano sa paraan ng pagtingin ni Lynn sa malayo. Isang lungkot at tapang na magkahalo na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Diego. Parang nakikita niya ang kaluluwa ng babaeng ito sa unang pagkakataon. Nang makarating si Lynn sa gitna ng ballroom, ginawa niya ang pinakamahirap na bahagi. Lumuhod siya ng dahan-dahan habang umiikot. Ang likod ay tuwid na tuwid hanggang sa halos dumikit siya sa sahig. At pagkatapos ay dahan-dahang tumayo muli nang walang anumang alog. Ang apoy ay nanatiling buhay, matapang, hindi nagpapatinag. Tulad niya, tinapos ni Lynn ang sayaw sa harap mismo ni Diego. Huminto siya. Ibinaba niya ang mga kamay. Kinuha niya ang baso mula sa kanyang ulo. Wala ni isang patak ng wax ang tumapon. Hinihingal si Lynn. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Pero ang kanyang baba ay nakataas. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay mas mabigat kaysa kanina. Walang gumalaw, walang nagsalita. Lahat ay nabigla sa ipinakitang husay at dignidad ng babaeng dapat sana ay ipapahiya nila. Si Diego ay hindi makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo. Ang hiya na dapat ay para kay Lynn. Ngayon ay parang bumabalik sa kanya ng doble. Sa gitna ng katahimikan, isang mabagal na palakpak ang narinig. Clap, clap, clap. Lumingon ang lahat sa pinanggalingan ng tunog. Si Doña Maribeth, ang ina ni Diego, ang matriarka ng pamilya Calderon. Ang mukha nito ay putla at ang mga mata nito ay puno ng luhang hindi pa tumutulo. Naglakad si Doña Maribeth palapit kay Lynn. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tumigil siya sa harap ni Lynn, hindi pinapansin ang kanyang anak na si Diego.
o ang mga bisitang nagbubulungan. Tinitigan niya si Lynn sa mata. Tinitigan niya ang paraan ng pagtayo nito, ang hubog ng mukha nito, at ang apoy na nagliliyab pa rin sa mga mata ng dalaga. Nabitawan ni Lynn ang kanyang hininga. Kinabahan siya. Galit ba ang Donya? Dahan-dahang hinawakan ni Donya Maribeth ang pisngi ni Lynn. Ang kamay ng matandang babae ay nanginginig. Ang galing mo! Bulong ni Donya Maribeth. Ang boses ay basag. Tapos, sinabi niya ang mga salitang nagpatigil sa mundo ni Lynn. Masigit pa sa utos ni Diego kanina. Kilala ko ang sayaw na yan. Tumingin si Donya Maribeth ng malalim sa mga mata ni Lynn na para bang nakakita siya ng multo. At kilala ko ang ina mo. Nang gabing iyon, hindi na muling bumalik si Donya Maribeth sa party. Iniwan niya ang mga bisitang nagbubulungan, ang kanyang anak na si Diego na nakatayo pa ring tulala, at ang buong kaguluhan sa ballroom. Dinala niya si Lynn sa kanyang pribadong library, isang silid na puno ng amoy ng lumang libro at mamahaling kahoy. Isang lugar kung saan walang makakarinig sa kanila. Pinaupo niya si Lynn sa isang upuang pelus na tila mas mahal pa sa bahay na kinalakihan ng dalaga. Hindi umimik si Donya Maribeth. Naglakad siya patungo sa isang malaking aparador na gawa sa Nara. Binuksan niya ito at sa likod ng mga mamahaling porselana at kristal, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ito. Bawat galaw niya ay mabigat. Parang may daladala siyang bigat na hindi nakikita ng iba. Para kay Lynn, ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang oras. Sino ang babaeng ito? Paano niya nakilala ang kanyang ina na matagal nang pumanaw? Nang ilapag ni Donya Maribeth ang kahon sa mesa sa pagitan nilang dalawa, para itong isang bomba na anumang oras ay sasabog. 20 taon, mahinang sabi ni Donya Maribeth. Ang tingin niya ay nakapako sa kahon. 20 taon ko nang hindi binubuksan ito. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob, naroon ang mga larawang kupas na. Ang unang larawan ay 2 dalagita, nakangiti habang nakaupo sa damuhan. Ang isa ay isang batang Maribeth. Ang kanyang buhok ay nakatali pa sa 2. Ang nangiti ay abot tenga. Ang isa naman, napasinghap si Lynn. Ang babaeng katabi ni Maribeth ay ang kanyang ina, si Alona. Mas bata, mas walang muwang, pero ang mga mata nito, ang mga matang yon na puno ng pangarap, ay hindi maipagkakaila ni Lynn. Magkaibigan kami, sabi ni Donya Maribeth. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Higit pa sa magkapatid ang turingan namin. Sa isip ni Donya Maribeth, bumalik ang lahat. Ang mga hapon na ginugugol nila sa ilalim ng puno ng mangga, pinag-uusapan ang mga pangarap. Siya, na nangangarap makahanap ng mayamang mapapangasawa, at si Alona, na ang tanging pangarap ay sumayaw. Siya ang pinakamagaling na mananayaw na nakilala ko. Pagpapatuloy ni Donya Maribeth, ang bawat galaw niya ay tula. Ang bawat indayog ay kwento. Kumuha siya ng isa pang larawan, isang entablado. Si Alona ay nasa gitna, nakataas ang mga kamay. Ang mukha ay puno ng emosyon. Nangako ako sa kanya. Halos pabulong na sabi ni Donya Maribeth. Nangako akong tutulungan ko siyang abutin ang pangarap niya. Gagamitin ko ang koneksyon ng pamilya ko para makilala siya, para maipakita sa buong mundo ang talento niya. Pero hindi yun ang nangyari. Isang gabi, isang pagtatalo, isang akusasyon, pera, isang lalaki, flashback, isang batang Maribeth, umiiyak. Paano mo nagawa sa akin to, Alna? Sa lahat ng tulong ko sa'yo, ninakawan mo ako? Ang mukha ni Alona ay puno ng sakit at pagtataka. Hindi totoo yan, Beth. Alam mo yan. Ipinilig ni Donya Maribeth ang kanyang ulo. Pilit iwinawaksi ang alaala. Nagkamali ako. Sabi niya, ngayon ay nakatingin na, nang diretso kay Lynn. Isang malaking pagkakamali na hinayaan kong sirain ang lahat.
Isang pagkakamali na huli na para itama. Pinunasan niya ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Hanggang ngayon, dagdag niya. Po? Nalilitong tanong ni Lynn. Huminga ng malalim si Doña Maribeth. Narinig ko ang tungkol sa kapatid mo, Lynn. Tungkol sa operasyon niya sa puso. Nanlaki ang mga mata ni Lynn. Paano? Kumuha ng isang sobre si Doña Maribeth mula sa kanyang bulsa. Isang sobre na may lamang tseke. Ito, sabi niya, inilapag ang sobre sa ibabaw ng mga lumang larawan. Bayad na lahat. Ang operasyon, ang gamot, ang recovery, lahat. Tinitigan ni Lynn ang sobre. Ito na ang sagot sa lahat ng kanyang dasal. Ito na ang katapusan ng lahat ng kanyang paghihirap. Pero, tumingin siya sa mukha ni Doña Maribeth. Isang mukhang puno ng awa, ng pagkakasala. Hindi ito tulong. Ito ay pagbabayad utang. Isang paraan para patawarin ng Donya ang kanyang sarili sa kasalanan niya sa ina ni Lynn. Ang sugat na idinulot ni Diego kanina ay sariwa pa. Ang kahihiyan, ang pagyurak sa kanyang dignidad. At ngayon, ang ina naman nito ang nag-aalok sa kanya ng pera na parang limos. Umiling si Lynn. Dahan-dahan. Hindi ko po matatanggap yan, ma'am. Nagulat si Doña Maribeth. Ano? Pero, para ito sa kapatid mo, kailangan niya ito. Opo, kailangan niya. Sagot ni Lynn. Ang boses ay mahina, pero matatag. Pero hindi po ako namamalimos. Tumayo siya. Tatanggapin ko po ito. Sabi niya, tinuturo ang sobre. Pero bilang isang utang na babayaran ko sa inyo, kahit gaano katagal, bawat sentimo. Natigilan si Doña Maribeth. Sa lahat ng inaasahan niyang reaksyon, hindi ito isa roon. Nakikita niya ngayon kay Lynn ang parehong tapang at dignidad na nakita niya noon kay Alona. Ang parehong apoy na hindi kayang bilhin ng pera. Bago pa man makasagot si Doña Maribeth, bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Isabel Montenegro. Ang kanyang pulang bestida ay agaw pansin. Nakangiti siya. Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tita Maribeth, kanina ka pa namin hinahanap. Huminto siya nang makita si Lynn. Tinaasan niya ito ng kilay. Ang kanyang tingin ay puno ng paghamak. Oh, nandito pala ang ating munting mananayaw. Hindi pinansin ni Doña Maribeth ang kanyang komento. Ano ang kailangan mo, Isabel? Sakto namang pumasok din si Diego. Ang muka ay seryoso pa rin. Halatang hinahanap din niya ang kanyang ina. Nagliwanag ang mukha ni Isabel nang makita si Diego. Agad siyang kumapit sa braso nito na parang linta. Diego, darling, heto lang pala kayo. Tumingin si Isabel mula kay Doña Maribeth patungo kay Lynn na nakatayo pa rin sa tabi ng mesa. Ang langiti niya ay lalong lumawak, puno ng mali siya. Sino ba itong bagong bisita natin, Tita Maribeth? Itinuro niya si Lynn gamit ang kanyang baba. Mukhang may bago kang alaga. Hindi nagsalita si Diego sa buong biyahe pauwi ni na Isabel. Are you okay, darling? You've been quiet all night. Tanong ni Isabel habang marahan niyang hinahaplos ang braso ni Diego. Pero para kay Diego, ang haplos ni Isabel ay parang balat ng ahas. Malamig at hindi totoo. Ang tanging nakikita niya sa kanyang isip ay ang imahe ni Lynn. Ang paraan ng pagtayo nito, ang apoy bambi sa mga mata nito habang sumasayaw, at ang nakabibinging katahimikan ng buong ballroom nang matapos ito. Hindi dapat ganoon ang nangyari. Dapat ay napahiya siya. Dapat ay umiyak siya. Dapat ay lumuhod siya sa harap niya. Pero hindi. Sa isang iglap, siya si Diego Calderon ang naging katawa-tawa sa sarili niyang party. Ang kahihiyan na inihanda niya para sa isang hamak na katulong ay bumalik sa kanya ng 10 beses. That girl, biglang sabi ni Isabel na tila nabasa ang kanyang isip. Your mother seems to like her. Nakakapagtaka. It's nothing.
Mabilis na sagot ni Diego. My mother just has a soft spot for charity cases. Pero kahit sa sarili niyang pandinig, ang mga salita niya ay walang bigat. Kinabukasan, pumasok si Diego sa kanyang opisina sa Calderon Cultural Center nang may bagong determinasyon. Ang kahihiyan kagabi ay kailangan niyang mabura. Kailangan niyang maibalik ang kontrol. At ang tanging paraan para gawin iyon ay ang kontrolin ang babaeng naging sanhi ng lahat ng ito. Pinatawag niya si Lynn sa kanyang opisina. Nang pumasok si Lynn, wala na ang uniforme niya ng katulong. Nakasuot siya ng simpleng blusa at pantalon, pero ang tindig niya ay hindi pa rin nagbabago. Mataas pa rin ang noo, diretso ang tingin. Hindi man lang siya natatakot. Lalong nainis si Diego. Hindi siya nagabalang paupuin ito. My mother told me about your arrangement, panimula ni Diego, habang umiikot sa kanyang malaking mesa. Ang utang at ang pagbabayad. Tumango lang si Lynn. Good, kasi may mas maganda akong offer sa'yo. Inihagis niya ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Gumawa ito ng malakas na kalabog. Para mas mabilis kang makabayad sa utang mo sa nanay ko, sabi ni Diego, magtatrabaho ka para sa akin. Dito, sa center. Tumingin si Lynn sa folder, tapos ay tumingin kay Diego nang may pagdududa. Anong trabaho po? Ngumisi si Diego. Ito na ang pagkakataon niya. Personal assistant ko. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Lynn. Ang pagkalito. Ang pag-aalangan. Pero wala po akong alam sa trabahong yan. Mas magaling po akong maglinis at magsilbi. Exactly, putol ni Diego. Hindi ko kailangan ng matalino. Kailangan ko ng tagasunod, tagatimpla ng kape, tagaayos ng schedule ko, tagabili ng lunch ko, mga bagay na kaya mong gawin. Ang bawat salita ay idinisenyo para mang-insulto, para iparamdam kay Lynn na kahit anong gawin niya, sa mata ni Diego, isa pa rin siyang katulong. At habang ginagawa mo yan, dagdag niya, aaralin mo kung paano gumalaw sa mundong ito. Sa mundo namin, baka sakaling may matutunan ka. Alam niyang hindi ito tatanggihan ni Lynn. Sa laki ng utang na loob nito sa kanyang ina at sa laki ng utang na pera, wala itong pagpipilian. Tinitigan ni Lynn si Diego. Matagal. Sinusubukan niyang basahin kung ano ang nasa likod ng mga mata nito. Galit? Paghihiganti? O may iba pa? Sa loob-loob ni Diego, may isang maliit na bahagi niya na umaasang tatanggi si Lynn, na ipapakita ulit nito ang tapang na nakita niya kagabi. Pero mas malakas ang parte niyang gustong makita itong sumuko. Gustong marinig itong sabihing, Opo sir, susunod po ako. Sa wakas, nagsalita si Lynn. Sige po. Isang salita lang, pero sapat na. Tinatanggap ko po ang trabaho, sabi ni Lynn. Ang boses ay walang emosyon. May kung anong kumirot sa dibdib ni Diego. Disappointment? O tagumpay? Hindi niya alam. Good. Mag-umpisa ka na bukas, 8 a.m. sharp. Ayokong nalilate. Tumalikod si Diego. Isang senyales na tapos na ang usapan. Naglakad si Lynn papunta sa pinto. Bago niya ito buksan, huminto siya at lumingon. Sir Diego? Sabi niya. Napalingon si Diego. Gagawin ko po ang lahat ng ipapagawa niyo, sabi ni Lynn. Pero isa lang po ang hihilingin ko. Huwag niyo po sanang kalimutan na nagtatrabaho ako para sa inyo. Hindi po ako pag-aari ninyo. Pagkatapos noon, lumabas na siya ng pinto. Iniwan si Diego na muling natigilan. Napasuntok si Diego sa kanyang mesa. Damn that woman! Inisip niya na sa pag-aalok ng trabahong ito, siya ang may hawak ng lahat ng baraha. Siya ang may kontrol. Pero bakit pakiramdam niya? Sa huling salita nito, siya na naman ang talo. Bumukas ang pinto at pumasok si Isabel nang hindi kumakatok. I saw her leaving, sabi ni Isabel, may ngiti sa kanyang mga labi. So, tinanggap niya? Oo, sagot ni Diego.
Inaayos ang kanyang suit. Lumapit si Isabel at niyakap siya mula sa likod. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. That's good. Para mabantayan natin siya. Para siguradong nagbabayad siya ng utang niya. At wala nang iba. May banta sa boses ni Isabel na hindi nagustuhan ni Diego. Pero hindi niya ito pinansin. Masyadong magulo ang isip niya. Humarap si Isabel sa kanya. Ang mga kamay ay nakapalupot pa rin sa kanyang leeg. Mag-ingat ka sa mga katulong, Diego. Bulong nito na parang isang sikreto. Minsan, mas magnanakaw pa sila kaysa sa mga daga. Maagang dumating si Lynn sa Calderon Cultural Center kinabukasan. Suot niya ang kanyang pinakamatinong itim na pantalon at puting blusa na paulit-ulit niyang nilabhan para magmukhang bago. Inayos niya ang kanyang buhok sa isang simpleng pusod. Gusto niyang magmukhang profesional. Gusto niyang patunayan na karapat-dapat siya sa pagkakataong ito. Kahit na ang pagkakataon ay galing sa demonyo mismo. Ngunit pagpasok pa lang niya sa naglalakihang salaming pinto ng gusali, naramdaman na niya agad na hindi siya kabilang dito. Ang sahig ay sobrang kintab na parang salamin. Ang mga pader ay puno ng mga obra na mas mahal pa siguro sa lahat ng ari-arian niya. Ang mga empleyadong naglalakad sa pasilyo ay nakasuot ng mga damit na mukhang galing sa magazine. Para siyang isang langgam na napadpad sa palasyo ng mga higante. Nang makarating siya sa opisina ni Diego, nadatnan niya itong nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Kunin mo sa archives ang folder ng Rizal Project. Gusto ko nasa mesa ko na yan bago mag-alas 9. Sabi ni Diego. Ang mga mata ay nasa dyaryo pa rin. Opo, sir. Saan po ang archives? Sa wakas ay nag-angat ito ng tingin. May bahid ng inis sa mga mata nito. Hindi mo alam. Magtanong ka. Yan ang trabaho mo. Alamin ang mga bagay na hindi ko na dapat pang iniisip. Napalunok si Lynn. Unang utos, unang insulto. Huminga siya ng malalim at lumabas ng opisina. Nagtanong siya sa isang babae sa reception na may magandang ngiti. Excuse me, ma'am. Saan po ang archives? Sa 3rd floor, sa dulo ng pasilyo sa kaliwa. Sabi ng babae. Ang pangalan sa ID ay Cindy. Ang ngiti nito ay napakatamis. Nagpasalamat si Lynn at nagmamadaling pumunta sa elevator. 3rd floor, dulo ng pasilyo sa kaliwa. Pero ang nahanap niya ay ang accounting department. Nagtanong siya ulit. Sinabi sa kanya na nasa ground floor daw, sa likod ng gusali. Halos 15 minuto ang nasayang niya sa paghahanap. Pagdating niya sa archives, isang malaking silid na puno ng mga estante ng dokumento, hiningal siya. Sinalubong siya ng isang matandang lalaki. Rizal Project po? Sabi ni Lynn. Nasa Section D, Row 15, Shelf 3. Sabi ng lalaki nang hindi man lang tumitingin. Sinunod ni Lynn ang direksyon, Section D, Row 15, Shelf 3. Pero wala doon ang folder. Binalikan niya ang buong estante. Mula sa itaas hanggang sa ibaba. Wala. Tumingin siya sa mga katabing estante. Wala pa rin. Kinakabahan na siya. Tumingin siya sa relo. 8:45 a.m. Bumalik siya sa matandang lalaki. Sir, wala po doon. Imposible. Nandyan lang yan. Hanapin mong mabuti. Sabi nito. At bumalik sa pagbabasa ng comics. Nagsimulang manlamig ang mga kamay ni Lynn. Ito ba ay isang pagsubok? O sinasadya ba ito? Binalikan niya ang lahat ng posibleng lugar. Sa ilalim ng mesa, sa likod ng mga kahon. Pawis na siya. Anong ginagawa mo? Isang malamig na boses ang nagpatindig ng balahibo niya. Nilingon niya. Si Diego. Nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakapamewang, ang muka ay mas madilim pa kaysa kanina. Sir, hinahanap ko po ang folder. Wala po sa... Isang folder lang, hindi mo pa mahanap? Sabi ni Diego. Ang boses ay tumaas na. Anong oras na? Sabi ko bago mag-alas 9. This is my time you're wasting.
Kung hindi mo kayang gawin ang isang simpleng utos, bakit pa kita kinuha? Sinabi niya yon ng malakas, sapat na para marinig ng ilang empleyadong napadaan. Napayuko si Lynn. Ang kahihiyan ay parang kumot na bumalot sa kanya. Sorry po, sir. Hahanapin ko po ulit. Kalimutan mo na, sabi ni Diego. Lumapit ito sa isang mesa na nadaanan na ni Lynn kanina at mula sa ilalim ng isang tumpok ng ibang folder, hinablot nito ang isang folder na may markang Rizal Project. Nakatago. Sinadya. Pero hindi na niya kayang sabihin iyon. Magmumukha lang siyang nagpapalusot. Iniwan siya ni Diego doon. Dala ang folder nang walang karagdagang salita. Naiwan si Lynn na nakatayo. Nanginginig ang mga tuhod. Nang oras ng tanghalian, walang nagyaya sa kanya. Pumunta siya sa pantry para kainin ang baon niyang kanin at pritong isda. Ang lahat ng empleyado ay may kanya-kanyang grupo. Nagtatawanan, nag-uusap. Pagpasok niya, bigla silang tumahimik. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Narinig niya ang mahinang bulungan. Siya yung bago. Yung katulong daw dati. Kapal ng mukha, di ba? Naghahanap si Lynn ng isang bakanting mesa sa pinakasulok ng silid at doon umupo. Naramdaman niya ang matatalim na tingin na nakatutok sa kanyang likod. Binuksan niya ang kanyang baunan. Ang amoy ng pritong isda ay tila hindi nababagay sa amoy ng mamahaling pabango sa loob ng pantry. Nawalan siya ng ganang kumain para kay Raul. Para kay Raul. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip. Kakayanin ko to. Buong hapon, ganoon ang nangyari. Bawat utos ni Diego ay may kasamang balakid. Ang ipapa-photocopy niyang dokumento ay biglang nasira ang machine. Ang taong kailangan niyang tawagan ay laging out of office. Pakiramdam niya ay tumatakbo siya sa isang karera kung saan lahat ng tao ay sinusubukang patirin siya. 5:00 ng hapon, pagod na ang katawan at isip ni Lynn. Inayos na niya ang kanyang mga gamit para umuwi. Habang naglalakad siya sa isang tahimik na pasilyo papuntang elevator, narinig niya ang mga boses mula sa isang nakabukas na pinto ng conference room. Isang boses ay pamilyar. Si Cindy, ang babae sa reception. Ang isa pang boses ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Isabel Montenegro. Magaling ang ginawa mo kanina sa archives. Keep it up, sabi ni Isabel. Ang boses ay matamis pero puno ng kamandag. Gusto kong maramdaman niya na hindi siya welcome dito. Gusto kong siya mismo ang sumuko. Opo, Ma'am Isabel. Ako na po ang bahala, sagot ni Cindy. Nagpatuloy si Lynn sa paglalakad, pero mas mabagal na. Gusto niyang marinig ang kasunod. Huminto siya sa likod ng isang malaking halaman. Sapat lang para hindi siya makita. Narinig niya ang tawa ni Isabel. Good. Ayokong may mga basura na kumakalat sa teritoryo ko. Gagawin po namin ang lahat. Siguraduhin mong hindi siya magtatagal dito. Ang huling mga salita ay parang yelo na tumusok sa puso ni Lynn. Nakatayo siya doon, hindi gumagalaw, kahit pa matagal nang umalis ang dalawang babae. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi lang si Diego ang kalaban niya. Ilang araw nang pinagmamasdan ni Doña Maribeth. Ang lahat mula sa malayo. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa itaas na palapag, kitang-kita niya ang buong Calderon Cultural Center. Nakikita niya ang pagpasok ni Lynn tuwing umaga, laging mas maaga ng 10 minuto sa takdang oras. Nakikita niya ang pag-uwi nito tuwing gabi, laging huli ng 1 oras. Ang mukha ay pagod, pero hindi sumusuko. Nakikita rin niya ang mga aninong nakasunod dito, ang mga bulungan sa pasilyo, ang mga ngiti ni Isabel na puno ng lason, at ang pananahimik ng kanyang anak na si Diego, na tila nagagalit pero walang ginagawa. Ginamit ko ang batang ito, naisip ni Doña Maribeth, at isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Ginamit ko siya para turuan ng leksyon ng anak ko, pero ako mismo ang naglagay sa kanya sa kapahamakan. Hindi niya na kayang manood na lang.
Isang hapon, bumaba siya mula sa kanyang toreng garing. Walang anunsyo, walang kasama. Naglakad siya papunta sa maliit na cubicle na ibinigay nila kay Lynn na nasa labas lang ng opisina ni Diego. Naabutan niya si Lynn na abala sa pag-aayos ng sandamakmak na papel. Ang mesa nito ay maliit at simple kumpara sa karangyaan sa paligid, pero malinis at organisado. Lynn! Mahinang tawag ni Doña Maribeth. Nag-angat ng tingin si Lynn at halatang nagulat ito. Mabilis itong tumayo. Ma'am Maribeth, magandang hapon po. Huwag ka nang tumayo, sabi ni Doña Maribeth. May dala siyang isang maliit, antigong kahon na gawa sa kahoy. Ang parehong kahon na ipinakita niya kay Lynn noong gabi ng party. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Sa labas. Naglakad sila papunta sa hardin na nasa gitna ng gusali. Isang tahimik na lugar na may malaking fountain at mga bangkong nakakalat sa ilalim ng mga puno. Umupo sila sa isang bangko, malayo sa mga mata at taingan ng iba. Kumusta ka dito? Tanong ni Doña Maribeth. Isang tanong na alam na niya ang sagot. Okay lang po, sagot ni Lynn. Isang magalang na kasinungalingan. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Doña Maribeth. Inilapag niya ang kahon sa pagitan nila. May gusto akong ipakita sa iyo ulit. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang mga kupas na larawan nila ni Alona. Pero ngayon, may iba pa siyang kinuha mula sa ilalim. Isang kwintas. Isang simpleng silver na kwintas na may pendant na hugis araw. Pamilyar ito kay Lynn. Nakita na niya ito sa iisang lumang litrato ng kanyang ina. Regalo ko ito sa kanya, sabi ni Doña Maribeth. Noong debut niya, sabi ko sa kanya, siya ang magiging araw na sisikat sa entablado. Bumuntong hininga ang matanda. Alam ko ang nangyayari sa'yo dito, Lynn. Alam ko ang ginagawa ni Isabel at ang hindi ginagawa ni Diego. Tumingin si Lynn sa kanya, naghihintay. Pero ang hindi mo alam, pagpapatuloy ni Doña Maribeth, ay hindi aksidente ang pagpunta mo sa mansyon. Hindi aksidente na nandoon ka noong gabing iyon. Nanlaki ang mga mata ni Lynn. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ito na, ang katotohanang matagal na niyang itinatago. Matagal ko nang alam ang tungkol sa kapatid mo. Mayroon akong koneksyon sa ospital. Nang malaman ko ang apelyido mo, Salvador, at kung saan ka nakatira, nag-imbestiga ako. Hinawakan ni Doña Maribeth ang kamay ni Lynn. Malamig ito. Ako ang nagsabi sa agency na ipadala ka sa amin. Ako ang nagplano na magtrabaho ka doon. Bakit po? Nanginginig na tanong ni Lynn. Dahil kay Diego, sagot ni Doña Maribeth. Ang tingin ay puno ng lungkot. Nakikita kong nagiging halimaw ang anak ko. Mayabang, walang pakialam sa damdamin ng iba. Ganyan ang ama niya. At ayokong matulad siya doon. Kailangan niya ng isang sampal mula sa realidad. Tumingin siya kay Lynn. Nang makita ko ang litrato mo sa file mo, nakita ko ang ina mo, nakita ko ang tapang sa mga mata mo, naisip kong baka ikaw ang makakapagpabago sa kanya. Kaya hinayaan niyo po na ipahiya niya ako? Tanong ni Lynn. Ang boses ay basag na. Hindi. Mabilis na sagot ni Doña Maribeth. Hindi ko inaasahan na gagawin niya yon. Ang plano ko ay ipakita sa kanya ang isang taong may dignidad kahit mahirap para matauhan siya. Pero lumampas siya sa guhit. Nasaktan ka niya. At kasalanan ko yon. Nakatitig lang si Lynn. Hindi alam ang sasabihin. Ang buong pundasyon ng galit niya ay biglang nayanig. Ginamit kita, Lynn, pag-amin ni Doña Maribeth, at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pero para yun sa ikabubuti ng anak ko at para mabayaran ang kasalanan ko sa ina mo. Isang kasalanan na mas malaki pa kaysa sa inaakala mo. Ibinigay niya ang kwintas kay Lynn. Hindi ko pa kayang sabihin sa iyo ang lahat. Pero gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Pinisil niya ang kamay ni Lynn. Itago mo to.
May karapatan kang malaman ang buong katotohanan. Kapag handa ka na, tumayo si Doña Maribeth at naglakad paalis. Iniwan si Lynn na nakaupo sa bangko, hawak-hawak ang kwintas ng kanyang ina. At ang isang katotohanang mas komplikado pa kaysa sa inakala niya. Hindi pala si Diego ang nag-umpisa ng lahat. Ang lahat ay isang laro. At siya ang piyesa sa gitna ng chessboard. May mali. Ilang araw nang nararamdaman ni Diego na may mali. Sa simula, nasiyahan siyang makita si Lynn na nahihirapan. Ito ang kabayaran sa kahihiyang idinulot nito sa kanya. Bawat utos niya na hindi nito magawa ng tama, bawat pagkayuko nito ay isang maliit na tagumpay para sa kanyang nasaktang ego. Pero habang tumatagal, ang kasiyahan ay napalitan ng inis. At ang inis ay hindi para kay Lynn. Napansin niya ang mga tingin, ang mga ngiti ni Cindy sa reception na laging nawawala. Kapag dumadaan si Lynn, ang biglaang pagtahimik sa pantry, ang mga nasirang photocopier at nawawalang dokumento, masyadong perpekto, masyadong planado. Hindi ito trabaho ng isang baguhan na hindi marunong. Ito ay trabaho ng isang taong sinasabotahe. Isang hapon, habang pauwi na siya, nakita niya si Lynn na nag-aabang ng jeep sa labas ng gusali. Umuulan. Basang-basa na ang gilid ng damit nito pero wala itong pakialam. Nakatingin lang ito sa malayo. Ang mukha ay pagod na pagod. May kung anong kumirot sa dibdib niya. Hindi niya ito pinansin at pinaharurot ang kanyang mamahaling sasakyan. Tinalsikan pa ng putik ang kinatatayuan ni Lynn. Pero habang nagmamaneho siya palayo, ang imahe ni Lynn na nakatayo sa ilalim ng ulan ay hindi maalis sa isip niya. Kinabukasan, gumawa siya ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Pumunta siya sa security office. Gusto kong makita ang CCTV footage ng archives last week, Tuesday morning. Utos niya sa gwardiya. Yes, Sir Diego. Pinanood niya ang recording. Nakita niya ang pagpasok ni Lynn, ang paghahanap. At bago pa man dumating si Lynn, nakita niya si Cindy na pumasok sa archives, kinuha ang folder ng Rizal Project at itinago ito sa ilalim ng ibang mga papeles sa isang sulok. Pagkatapos, lumabas itong nakangiti. Isinara ni Diego ang laptop ng may diin. Galit. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang sistema. Hindi dahil sa ginawa kay Lynn, dahil ginawa nila ito sa teritoryo niya. Sa pamamalakad niya. Ginagawa siyang tanga. Alam na niya kung sino ang nasa likod nito. Gabi iyon, sinundo niya si Isabel para sa isang dinner date. Sa loob ng kanyang sasakyan, habang humaharurot sila sa EDSA, hindi niya na napigilan ang sarili. Ano ang ginagawa mo kay Lynn? Diretsang tanong niya. Nagulat si Isabel sa biglaang tanong, pero mabilis itong nakabawi at ngumiti ng matamis. What do you mean, darling? I'm not doing anything. Huwag ka nang magsinungaling, Isabel. Nakita ko ang footage. Nakita ko si Cindy. Alam kong inuutusan mo siya. Nawala ang nangiti ni Isabel. Napalitan ito ng isang malamig na ekspresyon. So what if I did? Sagot nito, hindi na nag-abalang magtago. I'm just protecting you. That girl is a gold digger. Ginagamit niya ang nanay mo. Ginagamit niya ang pamilya natin. Hindi mo trabaho ang protektahan ako. Sigaw ni Diego. Trabaho ko ang pamunuan ng kumpanyang iyon. At ang ginagawa mo ay pagpapahiya sa akin. Pinagmumukha mong wala akong kontrol sa mga empleyado ko. Oh, really? Ito ba ay tungkol sa control, Diego? O tungkol na sa kanya? Ganti ni Isabel, ang boses ay matalas. Don't tell me you're falling for that pathetic little maid. Natigilan si Diego. Of course not. It's about the principle. Anong prinsipyo? Tumawa si Isabel ng mapakla. Ang prinsipyo na kaya mong durugin ang isang tao, pero ang iba ay hindi pwede. Diego, kilala kita. Pareho lang tayo. We get what we want. At ang gusto ko ay mawala ang babaeng yan sa buhay natin. Humarap si Isabel sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy. Ginagawa ko lang to dahil mahal kita, Diego. Ayokong makita kang maloko ng isang oportunista.
May mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Mga luhang alam ni Diego ay peke, pero ang husay ng pag-arte nito ay nakayanig pa rin sa kanya. Natahimik siya, nag-aalangan, naguguluhan. Sino ang paniniwalaan niya? Ang babaeng kilala na niya mula pagkabata? O ang babaeng kinaiinisan niya pero sa hindi malamang dahilan ay pinoproblema niya? Biglang nag-ring ang cellphone ni Diego. Isang numerong hindi rehistrado, pero sinagot niya ito para lang makatakas sa titig ni Isabel. "Hello, is this Mr. Diego Calderon?" Tanong namang isang seryosong boses. "Yes, speaking. This is Dr. Alcaraz, head surgeon of St. Luke's Medical Center. I'm calling regarding the patient, Raul Salvador." Biglang kinabahan si Diego. "What about him?" "I'm sorry to inform you, Mr. Calderon," sabi ng doktor. "Pero ang nakatakdang operasyon niya sa susunod na linggo ay mukhang kailangan nating i-postpone indefinitely." "What? Why?" Galit na tanong ni Diego. "Binayaran na ng nanay ko ang lahat." "Yes, sir. Pero may biglaang scheduling conflict ang lead surgeon. He's suddenly unavailable. We're trying to find a replacement but it could take weeks or months." May sinasabi pa ang doktor pero hindi na ito naririnig ni Diego. Scheduling conflict. Suddenly unavailable. Tumingin siya kay Isabel. Nakatingin ito sa labas ng bintana. Inosente ang itsura. Pero may isang maliit. Halos hindi makitang nangiti sa gilid ng mga labi nito. Isang ngiti ng tagumpay. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Diego ang isang matinding lamig. Ito ay hindi na lang isang simpleng pananabutahe sa opisina. Ito ay laro ng buhay at kamatayan. Ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay. Sa loob ng ilang araw, pagkatapos ng pag-uusap nila ni Doña Maribeth, nagsimulang maramdaman ni Lynn ang pag-asa. Hindi na siya nag-iisa. May nakakaalam sa pinagdadaanan niya. Mayroon siyang kakampi. Ang kwintas ng kanyang ina na nakatago sa kanyang bulsa ay nagsisilbing paalala na may liwanag sa dulo ng lahat ng ito. Kahit na patuloy ang pambabaliwala ng mga katrabaho niya at kahit na patuloy ang matatalim na utos ni Diego, mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Isang linggo na lang at ooperahan na si Raul. Iyon lang ang mahalaga. Ngunit ang pag-asa, tulad ng isang kandila, ay madaling patayin ng isang malakas na ihip ng hangin. Ang ihip ng hangin ay dumating sa anyo ng isang tawag sa telepono. Nasa pantry si Lynn, sinusubukang lunukin ang kanyang pananghalian nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Numero ng ospital. Sinagot niya ito nang may ngiti. "Hello po? Miss Linay Salvador?" "Opo, ako po ito." Ang sumunod na mga salita ng nurse ay parang martilyong pumukpok sa kanyang ulo, paulit-ulit. Postponed. Indefinite. Scheduling conflict. Nabitawan ni Lynn ang kanyang kutsara. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pantry. Ano pong ibig sabihin ng indefinite?" Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. "Wala pa po kaming bagong schedule, ma'am. Hindi po namin masabi kung kailan." Hindi na niya narinig ang iba pang sinabi. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Hindi pwede. Si Raul ay hindi na makapaghintay. Sinabi ng doktor, bawat araw ay kritikal. Pagkatapos ng tawag, pumasok siya sa opisina na parang isang kaluluwang ligaw. Ang mga bulungan na dati ay tinitiis niya. Ngayon ay parang mga sigaw na tumutusok sa kanyang tainga. "Narinig niyo ba ang chismis?" sabi ng isang babae malapit sa water cooler. "Yung tungkol sa kanya?" Sagot ng isa pa. Pasimpleng tumingin sa direksyon ni Lynn. Ginagamit daw ang kapatid na may sakit para makakuha ng pera sa mga Calderon. Grabe, di ba? Kaya pala biglang naging assistant. Strategy pala. Kawawa naman si Sir Diego at Ma'am Isabel. Bawat salita ay isang sampal. Huminto si Lynn sa paglalakad. Hinarap niya ang mga babaeng nag-uusap. "Hindi iyan totoo," sabi niya. Ang boses ay mahina, pero puno ng galit.
Nagulat ang mga babae, pero mabilis na nakabawi at tinaasan siya ng kilay. Oh, really? Bakit? Sino ka ba? Hindi na nakasagot si Lynn. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa kanilang mga mapanghusgang mata. Palayo sa kanilang mga nakalalasong salita. Isa lang ang gusto niyang puntahan. Ang opisina ni Diego. Pumasok siya nang hindi kumakatok. Naabutan niya itong kausap sa telepono. I don't care! Find another surgeon! Sigaw ni Diego sa kausap niya. Mukha itong galit. Mukha itong problemado. Pero wala nang pakialam si Lynn. Ang nakikita niya lang ay ang lalaking naglagay sa kanya sa sitwasyong ito. Ang pamilyang nangako ng tulong, pero ngayon ay binabawi ito. Kayo, sabi ni Lynn, ang boses ay nanginginig sa galit. Kayo ang may gawa nito. Ibinaba ni Diego ang telepono. Tumingin siya kay Lynn. Ang mukha ay naguguluhan. Anong sinasabi mo? Ang operasyon ni Raul. Kinansela. At ngayon, naririnig ko sa buong opisina na isa akong manloloko, na ginagamit ko ang kapatid ko. Lumapit si Lynn sa mesa ni Diego. Hinampas niya ito ng kanyang palad. Ito ba ang plano niyo? Bigyan ako ng pag-asa tapos babawiin para makita akong gumapang sa harap niyo? Ito ba ang kabayaran sa hindi ko paghalik sa sapatos mo? Tumayo si Diego. Lynn, you don't understand. Ano ang hindi ko maintindihan? Sigaw ni Lynn. Ang mga luha ay sunod-sunod ng pumapatak sa kanyang mga pisngi. Na ang tingin niyo sa mga mahihirap na tulad namin ay mga laruan? Na pwede niyong paglaruan ang buhay namin, ang buhay ng kapatid ko? Kumuha siya ng isang tumpok ng folder sa mesa ni Diego at ibinato ito sa sahig. Halimaw kayo! Sigaw niya, ang boses ay basag na sa pag-iyak. Lahat kayo! Hindi makapagsalita si Diego. Nakatitig lang siya kay Lynn, sa sakit, sa galit, sa desperasyon sa mga mata nito. Gusto niyang magpaliwanag, gusto niyang sabihin ang totoo. Pero bago pa man siya makahanap ng mga salita, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Maribeth. Nakita niya ang nagkalat na mga papel sa sahig. Nakita niya ang umiiyak na si Lynn. Nakita niya ang kanyang anak na hindi makagalaw. Ang mukha ni Doña Maribeth ay naging seryoso. May lungkot. Pero meron ding desisyon. Tumingin siya kay Lynn. Lynn, sabi niya sa isang mahinahon, ngunit may awtoridad na boses. Pinaiimbestigahan ko ang lahat. Isang maliit na pag-asa ang sumilay sa puso ni Lynn. Ngunit ang sumunod na sinabi ng matanda ay dumurog dito. Pero sa ngayon, para sa kapakanan ng lahat, kailangan mong umalis muna sa kumpanya. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang yon. Ang huling taong inaasahan niyang kakampi ay siya pang nagtulak sa kanya palayo. Nawala ang kanyang trabaho, nawala ang pag-asa para sa kanyang kapatid, nawala ang kanyang dignidad, wala nang natira. Tumingin si Lynn mula kay Doña Maribeth patungo kay Diego. Ang mga mukha nila ay parang mga estranghero, mga kaaway. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina, dala-dala ang bigat ng isang mundong gumuho sa kanyang balikat. Nang lumabas si Lynn sa pinto, para siyang isang basag na salamin na naglalakad. Bawat piraso ay hawak-hawak na lang ng galit at sakit. Ang imahe ng kanyang mga mata na puno ng luha at pagkamuhi ay tumatak sa isip ni Diego. Halimaw kayo! Lahat kayo! Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa sampal. Mas masakit pa sa kahit anong pisikal na pananakit. Dahil sa isang sulok ng kanyang puso, alam niyang tama, si Lynn, naging halimaw siya. O mas malala pa, isang duwag na halimaw na hinayaang mangyari ang lahat ng ito. Diego, ang boses ng kanyang ina ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Tumingin siya kay Doña Maribeth. Bakit niyo ginawa yon, Nay? Bakit niyo siya pinaalis? Dahil mas lalo lang siyang masasaktan dito. Sagot ng kanyang ina, ang mukha ay pagod. Sa ilalim ng pamumuno mo,
Ginawang impyerno ng mga tao mo ang buhay niya. At wala kang ginawa. Hindi nakasagot si Diego. Inalis ko siya para protektahan siya, hindi para parusahan. Dagdag ni Doña Maribeth. Ang tanong ngayon, Diego, ano ang gagawin mo? Pagkasabi noon, umalis na rin ang kanyang ina. Iniwan siyang mag-isa sa kalat at katahimikan ng kanyang opisina. Nakatayo si Diego sa gitna ng mga nagkalat na papel. Ang bawat piraso ay parang isang piraso ng kanyang pagkukulang. Isang bagay sa loob niya ang nabasag ng gabing iyon. Ang pader ng kayabangan at kawalang pakialam na matagal niyang itinayo ay gumuho. Sa ilalim ng mga guho, isang damdamin ang lumabas, pagsisisi. Isang matinding pagsisisi na halos hindi niya kayang hiningin. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi na siya nag-isip. Kumilos na lang siya. Ang unang tinawagan niya ay isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang pribadong investigador na minsan nang tinulungan ng kanyang ama sa isang corporate case. Hello, Mr. Mo. Tan, this is Diego Calderon. Sir Diego, anong ni maipaglilingkod ko sa inyo? May ipapahanap ako sa iyo, sabi ni Diego. Ang boses ay malamig at puno ng diin. Lahat. Bawat text message, bawat bank transfer, bawat tawag. Alamin mo lahat ng tungkol kay Isabel Montenegro at ang koneksyon niya sa St. Luke's Medical Center. I want it on my desk tomorrow morning. Money is not an issue. Pagkatapos ng tawag, hindi pa siya natapos. Tinawagan niya ang kanyang personal pilot. Ready the jet. We're flying to Cebu. Tonight. Yes, sir. Saan po ang punta natin sa Cebu? Dadala tayo ng pasahero pabalik. Sagot ni Diego. Si Dr. Antonio Vasquez, ang pinakamagaling na cardiac surgeon sa buong Asya. Habang inaayos ang kanyang mga gamit, pumasok sa isip niya ang huling pag-uusap nila ni Isabel. Ang ngiti nito, ang kasinungalingan. Hindi na siya ang Diego na kayang paikutan nito. Kinabukasan, habang nasa flight siya pabalik ng Maynila, kasama ang sikat na doktor, natanggap niya ang email mula kay Mr. Tan. Naglalaman ito ng mga dokumento, mga bank statement, at isang audio file, isang recording ng isang tawag sa telepono. Pinindot ni Diego ang play. Ang boses ni Isabel ang pumuno sa tahimik na cabin ng private jet. I don't care how you do it. Delay the operation. Sabihin mong may emergency yung doktor. Sabihin mong nasira ang equipment. Gumawa ka ng kahit anong dahilan. May sumagot na boses ng isang lalaki. Pero ma'am, malaki pong pera ang nawala sa ospital dahil sa donasyon ng mga Calderon. Tumawa si Isabel, isang tawang nakakakilabot. Don't worry about the money. Babayaran ko kayo ng doble. Ang gusto ko lang, gusto kong makita siyang lumuhod sa harapan ko. Gusto kong marinig siyang magmakaawa para sa buhay ng kapatid niya. Yun lang. Pinatay ni Diego ang recording. Napapikit siya ng mariin. Ang galit sa loob niya ay parang isang bulkang sasabog. Pero sa ilalim ng galit na yon, may isa pang damdamin. Determinasyon. Nangako siya sa sarili niya. Hindi luluhod si Lynn kaninuman. Hindi na. Paglapag ng eroplano sa Maynila, dumiretso si Diego sa St. Luke's. Kasama niya si Dr. Vasquez. Pumasok siya sa opisina ng hospital director na parang isang bagyo. Ang operasyon ni Raul Salvador, sabi ni Diego, ang boses ay hindi humihingi ng pabor, kundi nag-uutos. Matutuloy bukas ng umaga, si Dr. Vasquez ang mag-oopera. Natigilan ang direktor. Pero Sir Diego, walang pero-pero. Putol ni Diego. Ibinagsak niya ang isang folder na naglalaman ng ebidensya laban kay Isabel sa mesa. Ayusin mo to o sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung paano niyo pinaglalaruan ang buhay ng mga pasyente niyo. Namutla ang direktor. At isa pa, dagdag ni Diego bago tumalikod. Ang lahat ng ito ay mananatiling confidential.
Walang makakaalam na nanggaling sa akin ang tulong. Walang makakaalam na ako ang nagdala kay Dr. Vasquez. Maliwanag? Tumingin siya sa direktor ng may pagbabanta. Sabihin niyo lang na isang kaibigan ang tumulong. Isang kaibigang gustong manatiling anonymous. Lumabas si Diego ng ospital nang hindi man lang sinisilip ang kwarto ni Raul. Ayaw niyang makita siya ni Lynn. Hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi pa siya karapat-dapat sa kapatawaran nito. Ang mahalaga sa ngayon, mailigtas si Raul. Iyon muna. Ang pagbabayad niya sa lahat ng kasalanan niya ay mag-uumpisa sa isang buhay na kanyang ililigtas, hindi sa isang salitang kanyang bibitawan. Ang apartment na inuuwian ni Lynn ay maliit at masikip. Pero ito ang kanyang santuwaryo. Ngunit ngayong gabi, ang 4 na sulok ng kanyang kwarto ay tila unti-unting lumiliit. Dinidiin ang kanyang dibdib hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang mga gamit. Ang ilan ay nakalagay na sa isang karton. Wala na siyang trabaho, wala nang kasiguraduhan ang operasyon ni Raul. Bawat araw, nauubos ang perang naipon niya para sa upa at pagkain. Wala siyang pagpipilian kundi ang umuwi ng probinsya, ang sumuko. Habang inililigpit niya ang kanyang mga damit, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang silver na kwintas na bigay ni Doña Maribeth. Pinulot niya ito. Ang pendant na hugis araw ay malamig sa kanyang palad. May karapatan kang malaman ang buong katotohanan. Napangiti si Lynn ng mapait. Anong katotohanan pa ba ang kailangan niyang malaman? Na ginamit siya? Na pinaasa? Na itinapon na lang na parang basura? Isang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanyang pag-iisip. Nag-aalangan siyang buksan ito. Sino naman ang bibisita sa kanya sa ganitong oras? Nang buksan niya ang pinto, natigilan siya. Si Doña Maribeth, nakatayo sa labas ng kanyang mumurahing apartment. Suot ang kanyang eleganteng damit, pero ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Pwede ba akong pumasok?" Mahinang tanong nito. Walang nagawa si Lynn kundi ang tumabi para padaanin ito. Pumasok si Doña Maribeth sa maliit na sala. Nakita niya ang mga kahon. "Aalis ka na?" tanong niya. Ang boses ay puno ng lungkot. Hindi sumagot si Lynn. Ano pa ba ang sasabihin niya? "Bago ka gumawa ng anumang desisyon, pakiusap, pakinggan mo muna ako," sabi ni Doña Maribeth. May inilabas siyang isang maliit na digital recorder mula sa kanyang bag. "Gusto kong pakinggan mo ito." Pinindot niya ang play. Ang boses ni Isabel Montenegro ang pumuno sa kwarto. Malinaw at malakas. Gusto kong makita siyang lumuhod sa harapan ko. Gusto kong marinig siyang magmakaawa para sa buhay ng kapatid niya. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Lynn. Ang lahat ng hinala niya, lahat ng sakit na naramdaman niya, ay may pangalan na pala. "Nakuha yan ni Diego," sabi ni Doña Maribeth nang matapos ang recording. Siya ang nag-imbestiga at hindi lang yan. Ikinuwento ni Doña Maribeth ang lahat. Ang plano niya na dalhin si Lynn sa mansyon para turuan ng leksyon si Diego. Ang pagkakamali niya, ang pagsisisi. "Ginamit kita, Lynn." Pag-amin ulit ng matanda. Ang mga mata ay nagsusumamo. "At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Pero maniwala ka sa akin, hindi ko kailanman hinangad na masaktan ka ng ganito. Lalo na ang kapatid mo." Nakatulala lang si Lynn. Ang kanyang isip ay sinusubukang iproseso ang lahat. Galit. Gusto niyang magalit, pero ang nakikita niya sa mukha ni Doña Maribeth ay hindi kasinungalingan, kundi purong pagsisisi. Habang nag-uusap sila, biglang nagring ang cellphone ni Lynn. Isang pamilyar na numero. Ang ospital. Nanginginig niyang sinagot ito. Handa na para sa isa na namang masamang balita. "Hello? Miss Salvador? Good news po." Ang masayang boses ng nurse sa kabilang linya ay parang musika sa kanyang pandinig. "Ano po yon?" "Ang operasyon po ni Raul
Tuloy na po bukas ng umaga. Dumating po kanina ang isa sa pinakamagagaling na surgeon sa bansa para siya mismo ang mag-opera. Nabitawan ni Lynn ang kanyang hininga. Ano? Paano? Sino? Hindi po namin alam ma'am. Hindi po nagpakilala. Ang sabi lang po, isa siyang kaibigan na gustong manatiling anonymous. Siya na po ang nag-ayos ng lahat. Isang kaibigan. Anonymous. Tumingin si Lynn kay Doña Maribeth. Kayo po ba? Umiling si Doña Maribeth, pero may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng paghanga. Hindi ako, Hija. Sino? Sino ang gagawa ng ganitong bagay para sa kanya? Parang isang kidlat, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang galit na mukha ni Diego sa opisina kanina. Ang mga salitang isinisigaw nito sa telepono. I don't care. Find another surgeon. Biglang bumukas ang pinto ng apartment ni Lynn na hindi pala niya naisara ng maayos. Isang anino ang tumambad sa may pintuan. Isang lalaki. Pagod. Magulo ang buhok. Ang mamahaling suit ay lukot na. Pero ang mga mata nitong nakatitig sa kanya ay hindi na puno ng kayabangan o galit. Puno ito ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati mula dito. Pagsisisi, pag-aalala. Si Diego, nakatayo siya doon, hindi nagsasalita. Tinititigan lang siya na para bang sinusubukan niyang sabihin ang lahat ng hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang maliit na apartment, habang hawak ang telepono na naglalaman ng himala, naintindihan na ni Lynn ang lahat. Katahimikan. Iyon ang namayani sa loob ng kwarto. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa sigawan. Nakatayo si Diego sa may pinto, hindi gumagalaw, na parang isang estatwang binuhusan ng lahat ng bigat sa mundo. Nakatingin lang ito sa kanya. Hindi na ito ang Diego na nakilala niya sa party. Mayabang, mapangmata. Hindi na rin ito ang Diego na amo niya. Masungit, malupit. Ang Diegong nasa harap niya ngayon ay iba. Mukha itong sugatan. Salamat, bulong ni Lynn. Ang boses ay halos hindi marinig. Ibinaba niya ang cellphone. Salamat sa ginawa mo para kay Raul. Doon lang tila natauhan si Diego. Pumasok ito sa loob ng kwarto, pero huminto lang ng ilang hakbang mula sa pinto, na parang natatakot lumapit pa. Narinig mo na. Ang lahat? Tanong nito. Ang tingin ay napunta sa digital recorder na hawak pa rin ni Doña Maribeth. Tumango si Lynn. POV, Diego. Isang tango lang, pero para kay Diego, ang simpleng tango na yon ay parang isang hatol. Alam na niya. Alam na niya ang lahat ng kasamaan ni Isabel, ang plano ng kanyang ina, at ang kanyang sariling kaduwagan. Ano pa ba ang sasabihin niya? Anong salita ang kayang maghilom sa mga sugat na idinulot niya? Walang salitang sapat, pero kailangan niyang subukan. Lynn, sabi niya, at nagulat siya sa sarili niyang boses. Basag ito. Ako dapat ang humingi ng tawad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lynn. Ang mga matang minsan niyang hinamak, ngayon ay hindi niya kayang suklian ng titig. Yung sa party, yung sa opisina, lahat-lahat ng sinabi ko, lahat ng ginawa ko. Huminga siya ng malalim. Patawarin mo ako, Lynn, sa lahat. Hindi niya inaasahang patatawarin siya nito. Hindi siya karapat-dapat, pero kailangan niyang sabihin, kailangan nitong marinig mula sa kanya. POV, Lynn, patawarin mo ako. 2 salita. Pero mula sa bibig ni Diego Calderon, ang mga salitang iyon ay may bigat na parang isang bundok. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Walang bahid ng pag-aalinlangan, purong pagsisisi. At sa isang iglap, ang lahat ng galit na kinimkim niya sa loob ng kanyang dibdib ay parang isang yelong unti-unting natunaw. Napalitan ito ng ibang damdamin. Isang damdamin na hindi niya maintindihan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata,
Hindi niya napigilan ang isang butil ng luha na pumatak. Tapos, isa pa. At isa pa. Umiyak siya. Hindi dahil sa galit. Hindi dahil sa sakit. Umiyak siya dahil sa wakas, pagkatapos ng lahat, may isang taong nakakita sa kanya. Hindi bilang isang katulong, hindi bilang isang laruan, kundi bilang isang tao. Akala ko, nagsimula siyang magsalita sa gitna ng kanyang mga hikbi. Akala ko, kinamumuhian niyo akong lahat. POV Diego. Nang makita niyang umiyak si Lynn, gusto niyang lumapit. Gusto niya itong aluin. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Wala siyang karapatan. Ang kaya niya lang gawin ay tumayo doon at tanggapin ang bawat luhang pumapatak. Alam na siya ang dahilan ng mga ito. Hindi kita kinamumuhian, Lynn. Mahina niyang sabi. Ang totoo, kinamumuhian ko ang sarili ko sa ginawa ko sa'yo. Ito ang katotohanan. Ang katotohanang natuklasan niya sa loob ng eroplano habang hawak ang ebidensya. Ang sayaw ni Lynn noong gabing iyon ay hindi lang kahihiyan para sa kanya. Ito ay isang salamin. Ipinakita nito kung gaano siya kabulok sa loob. Si Doña Maribeth, na tahimik lang na nanonood sa isang sulok, ay lumapit sa kanyang anak. Ang pamilya Montenegro ay hindi na parte ng Calderon Corporation simula bukas. Sabi ni Doña Maribeth, tinitignan si Diego. Ako na ang bahala doon. Pagkatapos ay lumingon siya kay Lynn. At ikaw naman, Hija, sabi niya nang may lambing. Ang utang mo sa akin, kalimutan mo na. Matagal ng bayad. Umiling si Lynn. Hindi po. Babayaran ko pa rin po. Pero hindi na po sa pera. Babayaran ko po sa paraang alam ko. Nagkatinginan sila ni Doña Maribeth. Isang bagong pag-unawa ang nabuo sa pagitan nilang dalawa. Tumayo na si Doña Maribeth para umalis. Iiwan ko na kayong dalawa para mag-usap. Bago siya umalis, huminto siya sa tabi ni Diego at bumulong. Huwag mo na siyang bibitawan ulit, anak. Naiwan silang dalawa ulit sa katahimikan. POV, Lynn and Diego. Magpahinga ka na, sabi ni Diego. Maaga pa ang operasyon bukas. Susunduin kita. Hindi na kailangan, sagot ni Lynn. Kailangan, giit ni Diego. Gusto kong nandoon ako. Hindi na tumutol si Lynn. Walang mahal kita, na sinabi. Walang mga pangakong binitawan. Pero sa katahimikan ng maliit na apartment na yon, sa pagitan ng isang lalaking natutong magsisi at isang babaeng natutong magpatawad, may isang bagay na nagsimulang mabuo. Isang bagay na mas totoo at mas matibay kaysa sa kahit anong salita. Isang pag-unawa, isang pag-asa. Isang taon. Makalipas nakatayo si Lynn sa harap ng isang maliit na gusali. Ang sikat ng araw ay tumatama sa bagong pinturang signboard, Alona Salvador Dance Academy. Sa tabi niya ay ang kapatid niyang si Raul, mas malusog at mas masigla kaysa dati, hawak-hawak ang isang pulang ribbon. Dumating ang araw ng pagbubukas. Napuno ang maliit na studio ng mga kaibigan, mga kapitbahay, at ang mga unang estudyante niya. Nandoon din si Doña Maribeth, nakangiti sa isang sulok. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Ready ka na, ate? Tanong ni Raul. Ngumiti si Lynn at hinawakan ng gunting. Ready na. Habang pinuputol niya ang ribbon at nagpapalakpakan ang mga tao, ang kanyang mga mata ay napadpad sa kabilang kalye. Nakatayo doon, nakasandal sa kanyang kotse si Diego. Hindi siya lumapit. Hindi siya gumawa ng eksena. Nakatayo lang siya doon, nanonood mula sa malayo, isang tahimik na anino ng suporta. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ginitian siya ni Lynn, isang ngiting puno ng pasasalamat. Ngumiti rin si Diego pabalik, isang ngiting puno ng paggalang. At sa sandaling iyon, alam nilang pareho, ito na ang simula. Ang sahig na gawa sa kahoy ay makinis at malamig sa kanyang mga paang walang sapin. Amoy bagong pintura at pangako ang buong paligid. Ito na yon. Ang pangarap na minsan ay nasa isip lang niya, ngayon ay abot kamay na niya.
Ang Alona Salvador Dance Academy ay hindi na lang isang pangalan, kundi isang tahanan. Isang tahanan para sa sining, isang tahanan para sa mga pangarap, isang tahanan na itinayo mula sa abo ng kanyang nakaraan. Napuno ng musika ang studio, isang pamilyar na himig, ang himig ng pandanggo sa ilaw. Ngumiti si Lynn. Hindi na ito ang musika ng kahihiyan, ito na ngayon ang musika ng kanyang tagumpay. Ang mga unang estudyante niya, mga batang babae mula sa kanilang komunidad, ang mga mata ay nagniningning sa pananabik, ay nakaupo sa sahig, naghihintay. Ang sayaw na ito, panimula ni Lynn, ang boses ay malinaw at matatag, ay hindi lang tungkol sa balanse ng kandila sa ulo at mga palad. Ito ay tungkol sa balanse ng puso. Tumingin siya sa kanilang mga mukha. Nakikita niya ang kanyang sarili sa bawat isa sa kanila. Ito ay tungkol sa paghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. At kapag nahanap niyo na ang liwanag na yon sa loob ninyo, walang sino man ang makakapagpatay nito. Kumuha siya ng 3 baso na may kandila, ang parehong 3 kandila. Pero ngayon, habang inilalagay niya ang isa sa kanyang ulo at hawak ang 2 sa kanyang mga palad, wala nang panginginig, wala nang takot. Pumikit siya. Ma, para sa'yo ito. At nagsimula siyang sumayaw. Ang bawat hakbang ay hindi na mabigat. Ang bawat indayog ay hindi na puno ng pag-aalala. Sumasayaw siya ng may kagalakan. Sumasayaw siya ng may kalayaan. Ang apoy ng kandila ay sumasalamin sa kanyang mga matang puno ng pasasalamat. Pasasalamat sa isang kapatid na nagbigay sa kanya ng dahilan para lumaban. Si Raul, na ngayon ay malusog na at naglalaro ng basketball sa labas kasama ang mga kaibigan. Pasasalamat sa isang komunidad na nagtiwala sa kanya, na tumulong mag-ipon ng pondo sa pamamagitan ng maliliit na donasyon para makapagsimula siya. Pasasalamat sa isang babaeng minsan niyang itinuring na kaaway, pero ngayon ay isang pangalawang ina. Si Doña Maribeth, na palaging bumibisita linggo-linggo, hindi para magbigay ng pera, kundi para magdala ng merienda at makipagkwentuhan. At pasasalamat. Pasasalamat para sa isang lalaking nagturo sa kanya kung paano magpatawad. Nang matapos ang sayaw, ang studio ay napuno ng masigabong palakpakan mula sa kanyang mga munting estudyante. Ngumiti si Lynn at yumuko sa harap nila. Nang mag-angat siya ng tingin, nakikita niya siya. Si Diego, nakatayo sa may pintuan na bahagyang nakabukas. Hindi siya pumasok, na para bang ayaw niyang istorbohin ang sagradong sandali na yon. Suot niya ay simpleng polo shirt at maong. Wala na ang bakas ng aroganteng CEO. Ang lalaking nakatayo doon ay simple lang, tahimik. 1 taon na ang lumipas. Sa loob ng 1 taon na yon, hindi siya pinilit ni Diego. Hindi siya binigyan ng mga mamahaling regalo. Hindi siya inimbita sa mga magagarbong restaurant. Sa halip, ang tulong niya ay dumating sa mga paraang hindi nakikita. Isang anonymous donor na nagbigay ng sound system para sa studio. Isang referral na nagdala ng isang mayamang kliyente na gustong mag-sponsor ng mga estudyante. Isang kaibigan na tumawag sa City Hall para pabilisin ang kanyang business permit. Alam ni Lynn na siya ang nasa likod ng lahat ng iyon. At iyon ang pinakagusto niya. Ang pagtulong niya ay hindi na isang pagpapakita ng kapangyarihan, kundi isang bulong ng suporta. Naglakad si Lynn papunta sa pinto. "Kanina ka pa?" tanong niya. "Kararating lang," sagot ni Diego, may maliit na ngiti. "Ang galing mo. Mas gumaling ka pa." "Dahil wala nang bigat na dala-dala," sagot ni Lynn. Nagkatinginan sila. Sa loob ng 1 taon, ito ang naging wika nila. Isang wikang binubuo ng mga tingin, ng mga ngiti, ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin. "May dala ako para sa'yo," sabi ni Diego. May inabot siyang isang maliit na paper bag. Binuksan ito ni Lynn. Sa loob, may 2 pirasong kwek-kwek, ang paborito niyang pagkain sa kalye.
Natawa si Lynn. Seryoso? Bawal ba? Natatawang tanong din ni Diego. Tara, sa labas tayo kumain. Umupo sila sa isang bangko sa labas ng studio sa ilalim ng papalubog na araw. Pinanood nila ang mga batang naglalaro sa kalye. Ang mga taong naglalakad pauwi mula sa trabaho. Ang simpleng buhay. Masaya ka ba, Lynn? Tanong ni Diego. Ang tingin ay nasa malayo. Tumingin si Lynn sa kanyang studio, sa pangalan ng kanyang ina, sa liwanag na nagmumula sa loob. Oo, sagot niya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, masaya ako. Tumingin siya kay Diego. Ikaw? Masaya ka ba? Tumingin si Diego sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Lynn ang isang kapayapaan na wala doon noon. Ngayon oo, sagot ni Diego. Masaya na ako. Hindi na nila kailangan ng marami pang salita. Sa pagitan ng 2 taong nagmula sa magkaibang mundo, na sinira ng kayabangan at pinagbuklod ng pagpapatawad, isang bagong sayaw ang nagsisimula. Isang sayaw na mabagal, maingat, ngunit puno ng katotohanan. At tulad ng apoy, mula sa 3 kandila, ang liwanag ng kanilang pag-asa at ng kanilang pag-ibig ay isang liwanag na hindi na mamamatay kailanman. At dito nagtatapos ang kwento ni Lynn at Diego. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong taos-pusong pagsama sa paglalakbay na ito. Salamat sa pagsubaybay sa bawat pagsubok, bawat luha, at bawat ngiti ni Lynn at Diego mula sa simula hanggang sa wakas na ito. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, ang tanging hangad ko ay lumikha ng isang salaysay na hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol din sa dignidad at lakas ng kalooban. Sa bawat kabanatang aking binuo, dala nito ang aking dasal na naramdaman ninyo, ang bigat ng bawat pagsubok, ang init ng bawat luha, at ang tamis ng bawat tagumpay. Ito ay isang kwento ng pagpapatawad, pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili. Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging isinisigaw. Minsan, ito ay isang pabulong na suporta mula sa malayo, isang paggalang sa pangarap ng taong minamahal, at higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa, pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may liwanag na naghihintay, ang liwanag na hindi namamatay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Inaanyayahan ko kayong iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga kwento at damdamin ay napakahalaga sa amin. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento, ito po ang inyong lingkod at manunulat. Nagpapaalam.